Hi guys! May share lang akong story, not to brag, but for awareness, lesson, and encouragement na rin, lalo na sa mga nakikipagkilala online. May friend kasi ako na nag-reach out sa akin at nagtanong kung saan ko nakilala si Opa. Sabi ko, sa dating app. So, hindi ko na babanggitin kung saan dating app yun guys ha. Or i-PM nyo na lang ako kung gusto nyo malaman. Pero, bago ko pa makwento yung nangyari sa amin, may pinakita muna siya na conversation, screenshot siya. May nag-chat daw sa kanya gamit ang Gmail. So, wait lang, ang gulo ko mag-explain. Yung nag-chat sa kanya na gamit yung Gmail, hiningi yung Gmail niya dun sa dating app na ginagamit niya. So, ganun daw kasi yung iba, hinihingi daw yung Gmail, tapos yung mag-chat-chat, ganun. So, nung binasa ko yung convo, parang may alarm agad sa utak ko. Sinasabi nung guy na may almost 1M daw, 1 million, wow. May almost 1M daw siya sa maleta, sa airport. Tapos, kailangan magbayad ng fee para makuha. Doon ko agad na-realize na romance scam. Love scam, parang ganun. Kasi, sinabihan ko siya agad na wag magpapaniwala kasi to be honest, naranasan ko na rin yan before. Around 2022, na-scam ako ng ganyan. Parang nasa 10K din yung nawala sa akin. Masakit at nakakahiya. Pero malaking lesson yun sa buhay ko. At alam yun ng iba kong friends. Nakwento ko rin sa iba kong friends, high school friends, close friends, ganun. Kapitbahay OA. Yun, so doon ko na-realize na hindi lahat ng sweet words online ay totoo. At hindi lahat ng foreigner or a fam ay may magandang intensyon. Kita nyo naman sa iba, sa ibang news, ayan, dami ko naman explanation. And yun, totoo naman talaga yan. So, yung friend ko yung kasi, mahilig talaga siya sa AFAM. Yung iba niyang friends, may foreign partners. Nasa Korea yung iba, may bahay, may million. Pero para sa akin, hindi lahat ng ganun setup ay pure love. Minsan, parang sugar daddy na yung dating. So, nasabi ko siyang sugar daddy. Hindi naman sa pag-judge kasi yung work kasi nung friend niya, alam ko kasi. So, ayun, siguro, depende. Yung iba kasi swerte nila. Ba't ka ba nag-explain? Huwag ka na mag-explain. Sige. Kaya sinabi ko sa kanya na huwag siyang makikipagkompetensya sa buhay ng iba. Focus lang siya sa sarili niyang diskarte. Kasi kumikita naman siya eh. Hindi karera ang buhay at darating din ang tamang tao sa tamang oras. Hindi kailangan maghangad ng sobra kasi kung para sa'yo, kusa rin yan ibibigay ni God. Ganun din ang sinasabi ko sa kapatid ko. Mahalagang may sarili kang kita at huwag maiinggit sa relasyon ng iba kung hindi mo naman alam ang totoong nangyayari sa likod ng camera. Totoo yan. Okay lang sumubok basta wag sa alam mong delikado at maging totoo ka kay God kasi kung ano talaga ang nasa puso mo, yun ang ibibigay niya sa tamang panahon. Pagkatapos kong ma-scam noon, ang pinagdasal ko na lang ay makatagpo ng lalaking mamahalin ako ng buo. Kahit hindi sobrang yaman, basta may puso at may respeto. And eventually, si Opa ang binigay ni God. Nung una kami nag-uusap, wala talaga akong expectation. Pero seryoso yung usapan namin. Ramdam mo yung sincerity. Naging interesado ako nung nalaman kung wala pa siyang nagiging girlfriend before. At Christian pa siya. Isa yun sa mga green flag para sa akin. Hindi rin ako ganun kagaling mag-English kasi tamad ako mag-aaral noon. And aminado ako doon. Kaya bihira ako mag-reply, pero siya consistent. Siya yung nag-effort, siya yung nag-update, siya yung mahabang message. As in, naglulong message sa Gmail. Gusto ko nga ipakita kasi ayoko namang manginggit. Ayoko nang ganun. So, doon ko naramdaman na seryoso talaga siya. So, sa app na ginagamit namin, makikita kung gaano nakatagal gumagamit yung tao. Si Opa, wala pang 1 week ata noon. Kaya, naisip ko na mukhang seryoso talaga siya at naghahanap ng relasyon na hindi pang trip lang. As in, relationship na hindi pang trip lang. Marami nag-aakala na mayaman si Opa. Kaya gusto ko rin maggawa ng video-video na to para mas makilala din ako nila eh. Nagpo-post-post din naman ako sa mga text ganun sa, tawag dito, sa thread. Pwede bang banggitin yung basta yun, nag-post din ako. Pero hindi ko alam kung kasi kung may nakagbabasa, ganun. Pero nakapublic naman yun. So, yun. So, marami nag-aakala na mayaman si Opa kasi puro gala kami nung nasa Pilipinas siya. So, wala naman nakakaalam ng istorya namin. So, kaya ako rin naman gagawin to. So, 2 beses niya akong binisita sa loob ng 1 taon. Pero, ang totoo, yung ipon niya para magkita kami, yun ang ginagamit namin panggala. Hindi naman namin yun magagawa ng madalas dito sa US kasi mahal dito eh. Mas mahal ang lahat dito. Mahal talaga ang cost living as in. Kung ano yung mga nababalita nyo sa mga
mga nag-US dyan yun. Totoo yung mga yan. Totoo. At mas mahigpit na ngayon. So, kaya sinunod talaga namin yung time na nasa Pilipinas pa ako. Nung nag-me time ako, nagpapaganda ako, ginagawa ko yung mga bagay na hindi ko naranasan dati. As in, mahirap lang kasi kami. Yung about sa inner child, nahil mo yung inner child, mga ganon. Basta, huwag ka na nga mag-explain. So, yun. Ginawa ko yung mga hindi ko naranasan dati at wala akong pinagsisihan doon. Mas okay na nag-try ako at nag-try ka at in-enjoy mo yung moment kaysa puro what if ang dala mo, di ba? So, may mga in-invest din akong gold doon. Ba't ko ba sinasabi yung mga ganun? Kasi nga, hindi ako masyado nag-business doon kasi may salon naman, ganun. Bakit kami nag-explain lang? So, sa totoo lang, maraming mayayaman at sabihin ko ba, hindi naman sa pagmamayabang, basta sa totoo lang, marami talagang mayayaman at pag nag-chat sa akin noon at alam niyo ng mga ex-friend ko. Pero, hirap akong mag-commit. Kasi, kapag sobrang pogi, naiisip ko, baka ako pa yung ma-stress kakaisip na kung mag-cheat baga o bagay-on. Alam mo naman, pag trauma ka na sa ex mo, sa nakaraan mo, sa past mo, iba kasi talaga yung dala ng trauma ni Siso. Yung makaka-relate lang dito yung mga trauma na. So, kapag mayaman naman, kapag sobrang yaman, parang hindi naman, parang wala akong peace, ganun. Basta madaming consequence kapag ang pinili mo yung sobrang pogi, sobrang yaman, ganun. So, kaya pinili ko si Opa. Simple lang siya at simple lang din ang buhay ko. Yun din kasi ang pinagdasal ko at minsan yung simpleng tao pa ang magbibigay sa'yo ng pinakamatinding pagmamahal. Bago pa yun, nag-apply ako ng tourist visa kasi gusto pa niya ako mas makilala pa. Nadanay ako nun, masakit yun. Masakit kasi mahal ang proseso. Mahal ang interview, papers, lahat around 2023 yun. At 6 na tanong lang ang tinanong sa akin. And na-deny ako dun. Kasi feeling ko red flag ako kasi 4 months pa lang kami ni Opa that time. At saka kami nasabihan ako dun, na ex-friend ko, na yun, mag-apply ako ng gano'n, tourist visa, gano'n sa US. Hindi ko alam kung evil eye ba yun. Dati kasi naniniwala ako sa evil eye eh. So, yun, kinikip ko na lang talaga yung mga friends ko sa buhay. So, pero ngayon, naiintindihan ko na kung bakit hindi yun ang binigay sa akin. May mas magandang plano si God. So, second visit ni Opa, nag-propose siya. So, fiancé visa yung naging process namin. At na-approve yung case ko noong March 2024. Pinadelay ko pa nga yung schedule ng interview ko kasi gusto ko mag-birthday sa Pilipinas at makagala pa bago sumama sa kanya. Kasi alam ko, hindi na masyadong makakagala dito eh. Pero totoo yun talaga. So, by June, tapos na ang interview at medical. At approve na yung visa ko. Kasi, alam niyo kung bakit ko pinadelay din yung interview. Kasi dun sa, ano bang tawag dun? So, nag-ayos pa rin kasi ako ng paper nun eh. At saka yung pag check kasi dapat, ano bang tawag doon? Nalimutan ko yung tawag eh. Kapag check mo kasi doon, kung ano lang yung available na date, doon ka lang pwede makakapag ano. Minsan kasi may mga hindi tinutuloy yung interview. So, available dun sa date na yun. Ang hirap explain. Basta gano'n. About naman sa pag-aasikaso ng papers, alam naman siguro ng ibang may AFAM sa US kung gaano kakapal at kadami ang documents bago makarating sa interview. Hindi siya basta-basta. Maraming requirements, maraming proseso, at syempre may kasamang gastos. Pero hindi ko sasabihin kung magkano ang nagastos namin pati sa green card process. Kasi ang importante naman doon ay yung journey at yung lesson na natutunan ko. Maisingit ko lang, nag-interview at medical din ako dito. Hindi ko alam bakit pinamedical pa ako. Basta ang gara. Anyway, tama na yun. So, doon ko na rin na-realize na hindi talaga madali ang mga ganitong proseso. Kailangan ng patience, effort, at tiwala kay God. Hindi siya overnight success. Hindi siya instant. Kaya, kung may mga dumadaan sa ganitong proseso ngayon, kapit lang. Kung para sa'yo talaga yan. After that, nakabili na rin kami ng ticket, nag-asikaso ng itinerary kung saan gagala, at nagkaroon ng simpleng kitaan with friends at despedida. Mabilis yung naging process namin at pakiramdam ko plan talaga yun ni God. Nung inaasikaso ko yung visa ko, tahimik lang ako, hindi ako showy, hindi ako nag-share ng plans ko. Minsan kasi, hindi lahat ng tao sa paligid mo ay genuinely happy para sa'yo. Pero ngayon, mas malapit na ako kay God at mas nagtitiwala ako sa plano niya. God knows me well, may mga tao talagang hindi na-deserve ng access sa buhay mo, lalo na kung toxic, at okay lang yun. May time na kalmado ako, may time na pabebe, may time na fearless, may time na tamad. Normal lang yun. Tao lang din ako, napapagod. May time na gusto ko lang magpahinga at walang pakay sa mga chismis ng iba. So, sa lahat ng pinagdaanan ko, ito yung pinaka-realization ko. Hindi karera ang buhay. Huwag makipagkompetensya sa timeline ng iba. Hindi lahat ng mukhang perfect ay tunay na masaya. At hindi pera o status ang basihan ng totoong pagmamahal. Kapag para sa'yo, darating yan sa tamang oras. Hindi mo kailangan madaliin, hindi mo kailangan ipilit. Focus ka sa sariling growth mo, sa diskarte mo, at sa relasyon mo kay God. Kasi kapag may direction ka, darating din ang tamang tao para sa'yo.